Timash ay isang ordinaryong tao lamang sa mundong puno ng mahika. At dahil wala siyang magic, inatasan siya ng kanyang ama na magpalakas na lang ng katawan. Umabot sa punto na sobrang lakas na niya. Kaya niyang patumbahin ang isang mage gamit lamang ang kanyang physical na lakas. Sa mundong ito, ang mga taong walang magic ay kinasusuklaman at pinaparusahan ng kamatayan. Isang araw, pumunta si Mash sa syudad para bumili ng kanyang paboritong cream puffs. Dahil dito, di inaasahang nabunyag ng isang officer na hindi siya nakakagamit ng magic. Bilang kasunduan, pinapunta ng officer si Mash sa Magic Academy. Kailangan niyang maging Divine Visionary para patunayan na kahit wala siyang magic, may pakinabang pa rin siya sa mundo. Nag-umpisa na ang entrance exam at madali lang naipasa ni Mash ang mga test. Gamit ang kanyang physical na lakas at bilis, inakala ng mga estudyante na gumagamit siya ng magic. Pagkatapos ng exam, naging member siya ng Adler Dorm. Dito niya nakilala ang kanyang mga kaibigan, sina Lance, Lemon, Barrett, at Finn. Para maging isang Divine Visionary, kailangan siya ang may pinakamaraming nakolektang coins sa isang taon. Nakukuha lamang ito tuwing nagsasagawa ng performance task. Na-manage ni Mash na makakolekta ng 5 silver coins, which is equivalent sa isang gold coin. Dahil dito, tinangkang agawin ng mga estudyante ng Langdorm ang kanyang gold coin. Pero chill niya lang tinalo ang mga estudyante habang kumakain siya ng cream puffs. Sa kalagitnaan ng gulo, isang prisoner na nagngangalang Innocent Zero ang nakataka sa bilangguan. Inatasan niya ang kanyang kaibigan na si Cell na pumunta sa Magic Academy. Nalaman natin na nagtatrabaho rin pala ang leader ng Langdorm na si Abel para kay Innocent Zero. Pinarusahan siya ni Cell dahil sa kanyang kapalpakan. Pero na-manage ni Mash na iligtas si Abel sa kamay ng kalaban. While naglalaban silang dalawa, na-realize ni Cell na si Mash ang matagal niya nang hinahanap. Dahil dito, nag-decide siya na umatras muna. Na-realize ng mga kaibigan ni Mash na wala pala talaga siyang magic. And nag-promise sila na magiging secret lang ang lahat. Subalit, nalaman ng isang estudyante ang totoo at pinaplano niyang ibunyag lahat ng ito. Makikita natin na ang Adler Dorm na ang nangunguna sa paramihan ng coins. At pilit nilang pini-pressure ang isang estudyante na huwag ikalat ang sekreto ni Mash. Sa kabila ng nangyari, may isang mayabang na estudyante pa rin na tinanong si Mash kung nakakagamit ba ito ng magic. Hindi makapaniwala si Finn na kalat na pala ang issue. Kinakabahan na si Mash pero sinagot niya ito na nakakagamit siya ng magic. Dali-daling kinuha ni Finn si Mash para umiwas sa gulo. Tinangkang i-blackmail ng estudyante si Finn na baka ma-expel siya sa academy dahil sa ginagawa niya. Pero sinagot niya ito na it's none of your business kung sino man ang gusto niyang kampihan. Biglang dumating si Lance at dinurog ang mayabang na estudyante. To the rescue din sila Lemon at Barrett pero makikita natin na puno ng bandage si Barrett dahil sa injury. Pagkatapos ng gulo ay bumalik na sila sa dorm room para mag-celebrate dahil natalo nila ang Langdorm sa paramihan ng coins. Tinabi ni Mash na all they need to do ay maghintay na lang ng announcement regarding sa selection ng Divine Visionary. Pero di pa rin maiwasan ni Finn na kabahan dahil nasa dorm room nila sina Abel at Razor. Biglang bumunot si Abel ng baraha sa jacket niya para ayain sila maglaro. Tinabi niya na nandito siya para maki-celebrate sa accomplishment ng Adler Dorm at wala siyang ibang masamang intensyon. Pumilit naman si Razor na itutumba niya ang magtatangkang talunin si Abel sa larong baraha. Tinabi naman ni Lemon na chill lang at sabay offer sa kanya ng tea. Tinubukan ni Razor magpasalamat sa offer pero di niya maiwasang manigas. Dito natin nalaman na napakamahiyain pala siya pagdating sa babae. Trinay ni Lemon lumapit sa kanya at napabuga na lang si Razor ng dugo sa sobrang kaba. Makikita natin na sinusubuan ni Lemon si Mash ng cream puff to show her appreciation. At sinabi naman ni Mash na no need na para subuan siya, dahilan upang mahulog ang cream puff. Huminga ng malalim si Mash para mahigop papunta sa bibig niya ang nahuhulog na cream puff. Di makapaniwala si Finn na nasa iisang room lang ang mga troublemaker, and nagpatuloy na sila mag-party. Few minutes later, makikita natin sina Razor at Mash na nag-uusap. Nagpapasalamat si Razor sa pag-imbite niya sa party at binalaan niya rin ito na baka targeting siya ni Innocent Zero. Pinanggit niya na ang grupo ni Innocent Zero ay currently naghahanap sa Magic Academy ng mga estudyanteng may mataas na magical power. Nakakasiguro rin ito na babalik sila ulit sa academy upang ma-achieve ang kanilang goal. Gamit ang artificial power-up, si Innocent Zero ang dahilan kung bakit naging triple liner si Abel. Pero binunyag ni Razor na mas malakas pa ang isang genuine triple liner kumpara sa mga artificial triple liner. Sa kabilang banda, makikita natin magkasama sina Finn at Abel para kunin ang isang board game. Di naman maiwasan ni Finn na matakot at kino-question ang desisyon niya na samahan ito.
Dagdag ni Razor, hiniram lang naman ni Abel ang magic power ni Innocent Zero dahil gusto niyang lumikha ng isang society kung saan nabubuhay ng payapa ang mga mabubuting tao. Nagpapasalamat siya kay Mash dahil pinigilan niya ito. Naniniwala at umaasa siya na sa tulong ni Mash, makakamit nila ang kapayapaan sa mundo. Makikita natin sa isang banda ang isang estudyante na patagong inoobserbahan si Mash para makakalap siya na ebidensya. Pero laking gulat niya nang makita niyang magkausap sila ni Razor. Bigla naman sumulpot si Abel sa tabi niya at tinanong kung anong ginagawa nito. Natakot ang estudyante kaya tumakbo na lang ito palayo. Na-curious naman si Lemon kung anong pinag-uusapan nila Mash at Razor. At di mapigil ang nanigas ulit si Razor. Isang owl na may dalang letter ang pumasok sa room. Pinasa ito ni Mash at nagulat sila sa laman ng liham. Kinabukasan, pinatawag si Mash sa Bureau of Magic para questionan ang kanyang kakayahang gumamit ng magic. Tinabi ng official na, nilikha ng perpekto ng isang god ang mundo at kabilang sa mga nilikha niya ang mga taong gumagamit ng magic. Ang existence ni Mash ay di katanggap-tanggap dahil sinisira niya ang perpektong imahe ng mundo. Dapat siyang hatulan at parusahan. Tumulpat naman sa tabi ng official ang isang divine visionary. Ang pangalan niya ay Grants. Nakita niya na may potential naman si Mash. Pero sa mundo nila ay may naka-implement na rules na dapat sundin. At importante ang rules na ito para mapanatili ang kapayapaan. Tinadjust niya na dapat mapakita ni Mash ang kakayanan niya para mapaniwala ang majority. Bilang challenge, nag-summon si Grants ng isang kandila. Inatasan niya si Mash na paapuyin ang kandila nang hindi niya ito hinahawakan. Ang mundong ito ay puno ng magic, dapat makagawa siya ng miracle para mawala ang discrimination sa kanya. Iniisip ng official na impossible ang pinapagawa niya. Pero nilabas ni Mash ang kanyang magic wand at pinaikot-ikot niya ito sa sahig para makagawa ng apoy. Nagduda ang official na hindi gagana ang ginagawa niya dahil gawa sa semento ang sahig. Nakagawa ng malakas na apoy si Mash at tuluyan ng nasindihan ang kandila. Narealize na niya kung anong dapat niyang gawin para makonvince ang majority. Makikita natin ang ibang divine visionary na pinag-uusapan si Mash. Wala dapat exception sa rules at kailangan nila siya parusahan. Akala ni Mash na tapos na ang meeting pero biglang dumating ang ibang divine visionary at inatake si Mash. Nagtaka naman ang official kung bakit pumunta sila sa meeting. Tinabi ng isang divine visionary na napaka-unacceptable kung exempted si Mash sa rules. Tinadjust niya na dapat hatulan niya ito ng kamatayan. Nagulat naman si Mash sa sinabi ng divine visionary. Dagdag niya, ito ang desisyon ng majority. Bigla naman tumalon at nag-transform ang official. Makikita natin na may dark aura sa katawan niya at sinasapian siya ng parasite ni Innocent Zero. Tinabi niya na pagmamay-ari nila si Mash kaya wag nila itong galawin. Isang employee ng Bureau of Magic ay nagulat sa nakita niyang parasite. Ang parasite na ito ay sinasapian ng isang host habang onti-onting inaabsorb ang kanyang mana. Ang naabsorb na mana ay matatransfer naman sa user, which is mapupunta kay Innocent Zero. Bumaba si Grants at nagready para puksain ang parasite. Pero pinigilan siya ng employee dahil hindi ito napapatay. Instead, ta-transfer lang ito sa kanya at siya ang magiging bagong host nito. Pero hindi ito naging hadlang para bunutin ni Mash ang parasite. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita at binalaan siya sa posibleng peligro nito. Makikita natin na pumasok na sa bibig ni Mash ang parasite. At ito na nga ang pinangangambahan ng employee. Pero isinuka ni Mash ang parasite at makikitang nagkabuhol-buhol ito. Nagulat ang employee sa ginawa niya. Inexplain ni Mash na iginapos niya ang parasite na parang balon gamit lamang ang dila niya. Dahil hindi ito napapatay, iginapos niya na lang ito para hindi makagalaw. Inakala ni Mash na solve na ang problema at pwede na siyang umalis. Pero pinigilan ito ng Divine Visionary dahil di pa daw sila tapos at kailangan niya pang harapin ang death penalty. Hindi naman pumayag si Mash sa desisyon na yon. Naghanda si Orter para umatake at bigla siyang nawala gamit ang buhangin. Tumulpat naman ito sa likod ni Mash at aatake gamit ang sand drill. Pero pinigilan siya ni Grants dahil hindi pa daw niya naririnig ang opinion niya. Welte naman ni Orter, hindi na magmamatter ang opinion niya dahil klaro naman na nilabag ni Mash ang rules. Bigla namang may malaking espada ang umatake sa kanila, dahilan upang matigil ang kaguluhan. Makikita natin si Headmaster Wahlberg at Ray na sinisita ang pag-aaway. And doon natapos ang unang episode. Make sure to like and subscribe to our channel. Thank you for watching. See you later.